Isang field trip sa isang third world country? Seryoso? Sa Wellington College for Women, isa sa 5 nangungunang all-girls school sa Amerika, isang pangyayaring hindi pa nagaganap sa 15 taong kasaysayan ng paaralan ang sumiklab. 30 estudyante ng grade 12 ang nagtipon upang magprotesta sa harap ng kanilang guro sa kasaysayan. Ang dahilan, isa lang, ang destinasyon ng kanilang field trip ay itinakda sa Pilipinas. Si Ashley Davenport, anak ng isang executive sa Wall Street, ay nagpost sa social media na pinipilit silang mag-field trip sa Pilipinas, isang bansang puno ng kaguluhang pampulitika. Isang underdeveloped country problem, hindi Paris, hindi Rome, kundi isang mahirap na bansa sa Asia, isang bansang mapanganib at hindi matatag ang politika. Ngunit 7 araw ang lumipas at ang pananaw ng mga kabataang ito ay gumuho ng tuluyan. Ang 150 taon ng pagmamalaki sa kasaysayan ng paaralan ay nadurog at sa kanyang social media, isang ganap na kakaibang mensahe ang lumitaw, "Nagkamali kami." Lahat ng ito ay mali. Ano nga ba ang natuklasan ng mga kabataang Amerikana na dating mababa ang tingin sa Pilipinas bilang isang underdeveloped country? Ano ang nag-udyok sa kanila na pagbalik nila ay ipahayag sa harap ng buong paaralan na wala na tayong karapatang ipagmalaki ang pagiging isang superpower ng Amerika? Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay magiging malaking tulong sa pagbabahagi ng marami pang kwento. Kamusta? Ako si Ashley Davenport. Kasalukuyan akong nag-aaral sa Wellington College for Women sa Connecticut. Para sa mga hindi nakakakilala sa aming paaralan, ito ay isang nangungunang pribadong all-girls school sa Amerika na may higit sa 150 taong kasaysayan. Ang mga nagtapos dito ay naging mga miyembro ng Kongreso, mga hukom at mga doktor. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa Wall Street, habang ang aking ina ay isang abogada. Isa sa mga tradisyon ng aming paaralan ay ang European History Field Trip para sa mga grade 12 na estudyante. Bawat taon, bumibisita kami sa mga makasaysayang lungsod tulad ng Paris, Rome o Athens. Ang ate ko ay nagpunta sa Paris 3 taon na ang nakalilipas at laging kong inaasahan na makakapunta ako sa isang lugar sa Europa. Ngunit noong nakaraang Marso, inanunsyo ni Mr. Peterson, ang aming guro sa kasaysayan, na ngayong taon ay pupunta kami sa Pilipinas. Tumahimik ang buong klase. Akala ng lahat ay nabingi sila. Nagtaas ng kamay si Jessica, ang matalik kong kaibigan. "Sir, sa Pilipinas po? Ibig niyo pong sabihin, yung magulong bansa?" "Hindi," sagot niya. "Ang Republika ng Pilipinas. Ang bansang iyon sa Timog Silangang Asya. Nagsimula ang bulungan sa silid-aralan." Nagtaas din ako ng kamay. "Sir, bakit biglang sa Asya? Hindi po ba't puro kasaysayan ng Amerika at Europa lang ang pinag-aaralan natin?" Ngumiti si Mr. Peterson. "Ashley, ang mundo ay hindi lamang Amerika at Europa. Ang Pilipinas ay may kahanga-hangang modernong kasaysayan. 70 taon na ang nakalipas. Isa pa itong napakahirap na bansa, ngunit ngayon ay isa na sa mga pinakamabilis umunlad na ekonomiya." Umiling ako. "Pero sir, hindi po ba't hindi pa rin stable ang politika doon? Hindi po ba mapanganib? Matagal nang payapa ang sitwasyon. At ang Metro Manila ay isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa mundo," sagot niya. Hindi ako makapaniwala. Ligtas na lungsod? Kahit ang New York ay mapanganib sa gabi, paanong magiging ligtas ang isang bansa na nagkaroon ng mga revolusyon? Pagkatapos ng klase, nagtipon kami ng mga kaibigan ko para ilabas ang aming pagkadismaya. "Ang sama," sabi ni Jessica. "Pinangarap ko pa namang makita ang Louvre Museum sa Paris." "Oo nga," sang-ayon ni Madison. "Ano bang meron sa Pilipinas? Mga beach at simbahan lang? Hindi kami interesado." Dagdag pa niya, "Narinig ko ring masama ang hangin doon. Grabe daw ang polusyon." Nang gabing iyon, nagpost ako sa Instagram. Pinipilit kami ng school na mag-field trip sa Pilipinas. Never heard before. Isang bansang puno ng gulo. Help! Underdeveloped country problems. Dumagsa ang mga komento. OMG, ang sama. Bakit hindi Paris? Ligtas ba talaga diyan? Nagreklamo ako sa aking mga magulang. Mom, Dad, pinapapunta kami ng school sa Pilipinas. Sa tingin ko, mapanganib. Pwede bang hindi na lang ako sumama? Nag-isip sandali si Mama. Pilipinas?
Hindi ba't doon galing ang mga malalaking kumpanya tulad ng San Miguel at Jollibee? At hindi ba't classified na ito bilang isang upper middle income developing country? Umiling ako. Ma'am, iyon ay mga kumpanyang naging matagumpay lang pero ang bansa mismo ay hindi pa gaanong maunlad. Siguradong mas mababa ang GDP nila kaysa sa Amerika. Sumingit si Papa. Ashley, mas mataas ngayon ang economic growth rate ng Pilipinas kaysa sa Amerika at ang kanilang GDP per capita ay malapit na sa ilang estado sa ating bansa. Hindi ako makapaniwala. Hindi totoo. Kung ganoon, bakit gustong lumipat ng mga Pilipino sa Amerika? Tumawa si Papa. Baliktad na ngayon. Maraming mga batang Amerikano ang pumupunta sa Pilipinas para maging English teacher. Natulala ako. Talaga po? Ngunit kahit na hindi ko pa rin maintindihan, bakit kailangang mag-field trip ang isang paaralan na may 150 taong kasaysayan, ang mga tagapagmana ng isang superpower tulad ng Amerika, sa isang maliit na bansa sa Asia? Habang papalapit ang araw ng pag-alis, nag-empake ako ng labag sa loob, handa sa pinakamasamang sitwasyon. 10 bote ng mineral water, isang supot ng instant food, isang malaking bote ng hand sanitizer at ekstrang tissue. Nakita ni Jessica ang bagahe ko at tumawa. Ashley, magka-camping ka ba? 7 araw lang tayo doon. Bakit ang dami mong dala? Seryoso kong sinagot, Jessica. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Kailangang maging handa. Noong Mayo 2024, tumungo kami sa JFK Airport. 30 estudyante at 3 guro. Lahat ay may mabigat na kalooban. Habang pasakay ng eroplano, sabi ni Jessica, 1 linggo lang. Isipin na lang nating assignment ito. Bumuntong hininga si Madison. Sana matapos na ito agad at makabalik na tayo sa New York. Nagpost ako ng huling Instagram story, paalam, New York. Kung makakaligtas ako, magkita tayo sa loob ng 7 araw na may kasamang malungkot na emoji. Lumipad ang eroplano. Sa loob ng 17 oras na biyahe, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, ano bang maganda sa Pilipinas? Ngunit 11 oras ang lumipas at ang pananaw ko sa mundo ay malapit nang magbago ng tuluyan. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng 3 p.m. lokal na oras. Mga minamahal na pasahero, kararating lang po natin sa Ninoy Aquino International Airport. Ang temperatura ay 32 degrees Celsius at maaliwalas ang kalangitan. Tumingin ako sa labas at nakita ang terminal ng airport. Kakaiba. Mukha itong masyadong malaki at moderno. Pagbaba namin at pagpasok sa passenger terminal, dumating ang unang sorpresa. Napakalinis ng airport. Makintab ang sahig at modern ang disenyo ng mga pader. Ang JFK Airport sa New York ay luma at medyo marumi, ngunit dito, ibang-iba. Hinawakan ni Jessica ang braso ko. Ashley, airport ba to? Mukha itong mall. Ganoon din ang naisip ko. Mataas ang kisame, maliwanag dahil sa natural na liwanag, at puno ng mga duty-free shop at cafe. Si Madison, nakalalabas lang mula sa banyo, ay sumigaw, "Nakita niyo na ba ang banyo? Parang sa isang luxury hotel. May bidet." Nagmadali kaming lahat na tingnan. Totoo nga, ang mga banyo sa JFK ay standard lang, pero dito, parang sa 5-star hotel. Pumunta kami sa immigration at muling nagulat. May mga automated immigration gate. I-scan lang ang pasaporte, kumuha ng litrato, at tapos na. Hindi na kailangang makipag-usap sa opisyal. Wala pang 1 minuto ay nakadaan na kami. Wow, wala pang ganito sa JFK, sabi ni Jessica. Ngumiti si Mr. Peterson. Ang NAIA ay ilang beses nang kinilala bilang isa sa mga most improved airports sa mundo. Karamihan sa mga airport sa Amerika ay hindi nakapasok sa top-tier lists. Kinuha namin ang aming mga bagahe at lumabas. Isang lokal na tour guide ang naghihintay sa amin. Ang pangalan niya ay Ate Ana, isang babae na nasa late 20s at matatas mag-Ingles. Welcome po, ako si Ana, ang inyong guide. Una, bibiyahe tayo mula sa airport papunta sa hotel natin sa Metro Manila. Gaano po katagal ang biyahe? Tanong ko. Sa pamamagitan ng elevated expressway at bus, mga 30 hanggang 45 minuto po. 30 to 45 minutes? Nagulat ako. Mula JFK papuntang Manhattan ay inaabot ng mahigit 1 oras. Dinala kami ni Ate Ana sa hintuan ng bus.
Malinis at malinaw ang mga karatula, kumpleto sa Ingles. Hindi na namin kailangang bumili ng ticket dahil binigyan na kami ng group beep card. Isang card lang ang kailangan para sa tren, bus, taxi at convenience stores. Parang Metro card ng New York, sabi ni Jessica. Ngumiti si Ate Anna. Ang sistema ng stored value card, tulad ng beep card dito sa Asia, ang naging inspirasyon para sa mga sistema sa kanluran. Nagkatinginan kami. Talaga po? Sumakay kami sa modernong point-to-point bus at muling namangha, malinis at tahimik ang bus. Maluwag at komportable ang mga upuan, malamig ang aircon at may libreng wifi. Kinuha ko ang cellphone ko, kumonekta sa wifi at sinubukan ang bilis. Umabot sa 150 megabits per seconds ang download speed. Jessica, tingnan mo to. Mas mabilis pa ang internet dito kaysa sa bahay natin. Nagulat si Jessica. Ipinaliwanag ni Ate Anna, may malawak na 5G network coverage ang Pilipinas. Kahit sa ilalim ng lupa sa mga tren, sa mga tunnel o sa mga underground parking, may signal pa rin ng internet. Bumulong si Madison, yung subway sa New York. Pagbaba mo pa lang sa ilalim ng lupa, wala ng signal. Tahimik na tumakbo ang bus. Sa labas ng bintana, tanaw ang skyline ng Metro Manila, puno ng matataas na gusali. Pagkatapos ng halos 30 minuto, nakarating kami sa aming destinasyon sa Makati on time. 30 minuto, eksakto, naisip ko. Paglabas namin, bumungad sa amin ang tanawin ng Makati. Mga nagtataas ang gusali, maningning na mga ilaw ng billboard, at higit sa lahat, napakalinis. Ang mga kalsada sa New York ay medyo marumi, pero dito, halos wala kang makitang basura. Sa bus papuntang hotel, sinabi ni Ate Anna, bukas, sisimulan na natin ang ating tour. Maglilibot tayo sa Metro Manila, bibisita sa isang high school dito, at gagawa ng iba't ibang aktibidad. Maging handa kayo. Tumingin ako sa labas. Buhay na buhay ang mga kalsada, abala ang mga tao, at may kakaibang pakiramdam ng kalinisan at kaayusan. Bumulong si Jessica, Ashley, mukhang mas maganda to kaysa sa inaasahan natin. Tumango ako. Oo, lampas sa inaasahan. Ngunit hindi pa rin ako panatag. Baka isa lang itong palabas. Baka ang airport at ang bus ay sadyang pinaganda. Bukas, malalaman ang katotohanan. Ang hotel namin ay isang 4-star hotel sa Bonifacio Global City. Maganda ang mga pasilidad, malinis ang kwarto, malambot ang kama, at moderno ang banyo. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang unang araw ay hindi masama. Sa totoo lang napakaganda. Ngunit nagtataka pa rin ako, ito ba ang tunay na larawan o isang palabas lang para sa mga turista? Bukas malalaman natin. Binuksan ko ang Instagram at nag-post ng story, unang araw sa Pilipinas. Mas maganda ang airport kaysa sa inaasahan na may kasamang nagulat na emoji. May nag-comment, seryoso, akala ko mahirap na bansayan, lol, tingnan natin bukas. Ganoon din ang naisip ko. Tingnan natin bukas. Ngunit ang aking hula ay ganap na mali. Kinabukasan, sumakay kami sa MRT. Sabi ni Mr. Peterson, ngayong araw, gagamitin natin ang pampublikong transportasyon para libutin ang lungsod. Ang sistema ng tren sa Maynila ay isa sa mga pinakakomplikado ngunit pinakamahusay sa mundo. Palihim akong natawa. Tren? Imposibleng mas maganda pa ito kaysa sa subway ng New York. Mahigit 100 taon na ang kasaysayan ng New York subway. Bumaba kami sa istasyon malapit sa hotel. Pagbaba ng hagdan, dumating ang unang sorpresa. Ang lamig, may aircon, gulat na sabi ni Jessica. May aircon ang istasyon ng tren? Ang subway ng New York sa tag-araw ay impyerno. Walang aircon at umaabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Muntik na akong himatayin minsan sa subway sa New York tuwing tag-araw, pero dito napakalamig at komportable. Bumaba kami sa platform at dumating ang pangalawang sorpresa, mga platform screen door. May mga salaming pinto na naghihiwalay sa platform at sa riles, kaya walang panganib na may mahulog. Walang ganito sa New York, sabi ni Madison. Taon-taon, maraming nahuhulog. Oo nga, halos walang platform screen door sa New York subway. Tumingin kami sa information board. Susunod na tren sa loob ng 2 minuto. 2 minuto? Seryoso, gulat ni Jessica.
Sa New York, ang mga tren ay dumarating tuwing 5,015 minuto. Mas matagal pa ang paghihintay tuwing weekend o gabi. At pagkatapos ng 2 minuto, dumating nga ang tren. Bumukas ang pinto, pumasok kami. Ang pangatlong sorpresa, napakalinis ng tren. Ang mga tren sa New York ay medyo luma, sira-sira ang upuan, marumi ang sahig, at minsan ay may mga daga pang tumatakbo. Pero dito, ibang-iba. Malinis ang mga upuan, makintab ang sahig, parang bago ang mga hawakan, at ang pinakakahanga-hanga, may signal ng internet. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang Instagram. Ang mga video ay nagpe-play ng tuloy-tuloy. Jess, may internet sa loob ng tren? Sinubukan ni Jessica ang kanyang cellphone at nanlaki ang mga mata. Sa New York subway, pagbaba mo sa ilalim ng lupa, wala ng signal. Oo nga, sa mga bahaging underground ng New York subway, walang signal. Kaya lahat ay nagbabasa ng libro o nakatulala. Pero dito, lahat ay nakatutok sa kanilang mga cellphone, nanonood ng video, naglalaro o nagte-text. Ipinaliwanag ni Ate Ana, lahat ng linya ng tren sa Maynila ay may 5G signal coverage. Kahit sa mga tunnel, mabilis pa rin ang internet. Bumulong si Madison, ang subway natin ay 50 taon nang nahuhuli. Tumingin kami sa screen sa loob ng tren. Ipinapakita nito ang eksaktong oras ng pagdating sa susunod na istasyon, halimbawa, susunod na istasyon sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. At dumating nga ito sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. Tumpak hanggang sa segundo. Kailangan naming lumipat ng linya ng tren at dumating ang pang-apat na sorpresa. Ang mga koneksyon sa pagitan ng mga istasyon ay may mga walkway na direktang konektado sa mga mall. May mga convenience store, cafe, bakery, cosmetic shop at tindahan ng damit. Sumigaw si Jessica, may mall sa istasyon ng tren? Ang mga koneksyon sa New York subway ay makikitid at maruruming pasilyo lang, mabaho at walang anuman. Pero dito, malinis, maliwanag at puno ng mga tindahan. Huminto kami sandali para tumingin-tingin. Sa convenience store, may mga ready-to-eat meals at inumin. Sa cafe, mabango ang amoy ng kape. Sabi ni Madison, kaya kong manatili dito buong araw. Lumipat kami sa isa pang linya ng tren. Sinabi ni Ate Ana na ang mga tren ay tumatakbo sa bilis na hanggang 80 km/h. Kaya mabilis lang ang biyahe mula sa sentro ng lungsod patungo sa mga kalapit na lugar. Kung sa New York, ang ganitong distansya ay aabutin ng 30,040 minuto, nakarating kami sa Ayala Station. Paglabas ng istasyon, isa pang kamangha-manghang bagay ang aming nakita. May mga elevator at escalator sa bawat exit. Maraming istasyon sa New York na walang elevator, puro hagdanan lang, kaya nahihirapan ang mga naka-wheelchair o may dalang stroller. Pero dito, bawat istasyon ay may maraming elevator at escalator. Sabi ni Mr. Peterson, ang sistema ng tren sa Maynila ay mas bago ng halos 100 taon kaysa sa New York, pero ngayon mas moderno na ito. Kailangan kong sumang-ayon. Totoo, mas maganda ang tren sa Maynila kaysa sa New York. Ang aircon, platform screen doors, internet, tumpak na oras ng pagdating, mga mall sa istasyon, at mga elevator. Lahat ng ito ay wala sa New York subway. Lumabas kami sa Ayala Center, isang malaking shopping district. Puno ng mga cosmetic shop, tindahan ng damit at restaurant. At may isa pa kaming natuklasan, may libreng public wifi. Binuksan ko ang cellphone ko, naghanap ng wifi, at lumabas ang network na Go Wi-Fi. Kumonekta ako agad. Ang bilis ay 50 Mbps. Gulat na sabi ni Jessica, ganito kabilis ang libreng wifi? May public wifi din sa New York, pero mabagal, laging napuputol, at mahirap kumonekta. Sabi ni Madison, Ashley, mukhang may mali tayong pagkakaintindi. Ganoon din ang naramdaman ko, na ang Pilipinas ay isang underdeveloped country. Ang sistema pa lang ng tren nila ay mas moderno na kaysa sa Amerika. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na sorpresa ay darating mamayang gabi. 7 p.m., nakabalik kami sa hotel. Sabi ni Mr. Peterson, ngayong gabi, malaya kayong gawin ang gusto nyo. Pero maglakad-lakad kayo sa night market at bumalik bago mag 11 p.m. Nag-ingay ang mga estudyante. 11 p.m. po,
Pwede po bang lumabas ang mga 17 taong gulang na babae hanggang 11 p.m.? Tumawa ang guro. Hindi ito New York. Ligtas ang Maynila sa gabi. Hindi ako makapaniwala. Sa New York, bawal lumabas pagkatapos ng 9 p.m. lalo na ang mga babae. Ang pamilya ko ay nakatira sa isang magandang lugar, ngunit mapanganib pa rin sa gabi. Madalas may mga pagnanakaw, krimen at sexual assault. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang ko na lumabas pagkatapos lumubog ang araw. Ngunit seryosong sinabi ng guro, sasamahan kayo ni Ate Ana at kailangang magkakasama kayo bilang isang grupo. Huwag mag-alala, pumunta kami sa isang night market na may pag-aalinlangan. Sumakay kami ng tren ng mga 20 minuto. Pagdating namin sa isang mataong lugar sa BGC bandang 8 p.m., ang mga kalsada ay maliwanag na parang araw at puno ng mga tao. Mga kabataang naglalakad, nakaupo sa mga kafe at masayang namimili. Gulat na sabi ni Jessica, 8 p.m. na pero ang dami pa ring tao. Ipinaliwanag ni Ate Ana, mas masigla dito sa gabi kaysa sa araw, maraming tao hanggang 2 a.m. 2 a.m.? Ulit ni Madison. Tumingin ako sa paligid at may napansin akong kakaiba. Mga babaeng naglalakad mag-isa na walang bahid ng pag-aalala. Isang babae ang nagja-jogging. Nagja-jogging mag-isa ng 8 p.m. Isa pang babae ang naka-earphones at nakatingin sa cellphone habang naglalakad, hindi alintana ang paligid. Kung sa New York, hindi ito maiisip. Ang paglalakad ng babae mag-isa sa gabi sa New York ay napakadelikado. Ang paglalakad na naka-earphones ay parang pagpapakamatay. Tinanong ko si Ate Ana, hindi po ba delikado para sa mga babaeng iyon? Naguguluhang sumagot si Ate Ana. Delikado po? Bakit po? Ipinaliwanag ko, sa New York, napakadelikado para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi, may panganib na manakawan o maabuso. Nagulat si Ate Ana. Talaga po? Dito sa Maynila, halos walang ganyang kaso. Maraming CCTV camera at laging nagpapatrolya ang mga pulis. Tumingala ako at nakita ko ngang maraming CCTV camera, bawat ilang metro. At nakakita rin ako ng 2 pulis na naglalakad, nagpapatrolya. Sa New York, bihira kang makakita ng pulis dahil kulang sila sa tauhan. Naglakad kami sa mga kalsada, tumingin sa mga kafe at tindahan, at pumasok sa isang kafe. Nakahanap kami ng upuan at tumayo si Jessica para pumunta sa banyo. Ngunit iniwan niya lang ang kanyang bag sa upuan. Agad kong sinabi, Jessica, yung bag mo. Lumingon si Jessica. Iwan mo lang dyan. Babalik din ako. Naguluhan ako. Kung sa New York, hindi mo ito magagawa. 5 segundo mo lang iwanan ang bag mo na nakawin na. Ngunit pagtingin ko sa paligid, lahat ay ganoon din ang ginagawa. Iniiwan ang mga bag, laptop o kahit wallet sa mesa at pumupunta sa banyo o umu-order. Bumulong si Madison. Hindi ba nawawala ang mga gamit nila? Ngumiti si Ate Ana. Dito sa Maynila, kahit iwan mo ang gamit mo, hindi mawawala. Normal na po iyan. At totoo nga, pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Jessica at nandoon pa rin ang bag niya. Sabi ni Jessica, kung sa New York to, kanina pa yan wala. Lumipas ang oras hanggang 10 p.m., ngunit ang mga kalsada ay maliwanag at masigla pa rin. Nanood kami ng isang live band sa kalye na pinapalibutan ng 12 ng tao. 10:30 p.m., pumunta kami sa istasyon ng tren para umuwi. Ngunit sa harap ng istasyon, nakakita kami ng isang nakakagulat na tanawin. Mga batang mukhang nasa elementarya na sumasakay ng tren mag-isa. 10:30 p.m. na. Tinanong ko si Ate Ana, pwede po bang mag-commute mag-isa ang mga batang iyon? Sagot ni Ate Ana, opo, galing po sila sa kanilang mga tutorial class at uuwi na. Ligtas po ang Maynila. Kahit mga elementary students ay nakakabiyahe mag-isa sa gabi. Nagulat ako. Sa New York, hindi ito maiisip. Ang mga magulang na hahayaang mag-commute mag-isa ang kanilang anak sa gabi ay maaaring kasuhan ng child abandonment. Sumakay kami ng tren pabalik sa hotel. Dumating kami ng 11 p.m. Pagbalik sa kwarto, umupo ako sa kama. Dumating sina Jessica at Madison sa kwarto ko. Sabi ni Jessica, nakakagulat talaga ang araw na ito. Tumango si Madison. Oo nga, nasa labas tayo hanggang 11 p.m. pero hindi ako nakaramdam ng takot. Sumang-ayon ako. Kung sa New York to, imposible.
Binuksan ko ang Instagram at nag-post ng story. Naglalakad sa Maynila ng 11 p.m. Mas ligtas pa kaysa sa New York ng 6 p.m. Anong nangyayari? Dumating ang mga komento. Seryoso? Hindi ka pani-paniwala. Ligtas ba talaga? Buong kumpiyansa akong sumagot. Oo, totoong ligtas. Ang Pilipinas ba ay isang underdeveloped country? Ang mga kalsada nila sa gabi ay mas ligtas pa kaysa sa New York. Ang pananaw ko sa mundo ay unti-unting gumuho. Kinabukasan, binisita namin ang Intramuros. Ipinaliwanag ni Ate Ana ang kasaysayan ng panahon ng mga Kastila. Nagsuot kami ng Filipiniana at kumuha ng mga litrato. Sa hapon, naglakad kami sa isang lumang bahagi ng lungsod kung saan may mga tradisyonal na bahay na bato at doon nangyari ang aksidente. Nadulas si Madison habang bumababa sa isang hagdanan at sumigaw. Aray! Agad kaming tumakbo palapit. Nakaupo si Madison sa sahig, hawak ang kanyang bukong-bukong. Madison, anong nangyari? Tanong ni Jessica. Sumagot si Madison na may luha sa mata. Ang sakit ng bukong-bukong ko. Hindi ko maigalaw. Namaga ang kanyang bukong-bukong. Naging seryoso ang mukha ni Mr. Peterson. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Naisip ko, ospital dito? Kung sa New York, ano ang mangyayari? Una, tatawag sa 911, maghihintay ng 30 minuto sa linya. Kapag may sumagot, ipapaliwanag mo ang sitwasyon at sasabihin nilang tumawag ng ambulansya o pumunta sa emergency room. Ang ambulansya ay hihintayin ng hindi bababa sa 1 oras. Minsan, mahigit 2 oras pa. Pagdating sa ER, pipila ka ng average na 6 na oras. Sa gabi, mahigit 8 oras. Bago ka makita ng doktor, maghihintay ka pa para sa x-ray at maghihintay ulit ng 1,002 oras para sa resulta. Sa kabuuan, hindi bababa sa 8 oras. Kung malas, buong araw. O kaya, pumunta sa pribadong ospital pero ang gastos ay mahigit 1,500,000. Tiningnan ko si Madison na may pag-aalala. Sira na ang araw na ito. Ngunit kalmado si Ate Ana. Huwag po kayong mag-alala. May malapit na pribadong ospital dito, 5 minuto lang ang layo. Pribadong ospital po, wala kaming appointment, makakapasok po ba kami? Gulat kong tanong. Ngumiti si Ate Ana. Hindi po kailangan ng appointment, pwede po tayong pumasok. Hindi ako makapaniwala. Sa New York, ang pag-set ng appointment sa sarili mong doktor ay inaabot ng 2 linggo. Paanong makakapasok ng walang appointment? Naghahanap si Ate Ana sa kanyang cellphone at nakakita ng isang pribadong ospital na 5 minuto lang ang layo. Inalalayan namin si Madison papunta roon. Isang napakamodernong ospital. Pagpasok, isang malinis na lobby ang sumalubong sa amin na may iilang pasyente. Ang receptionist ay marunong mag-Ingles. Ipinaliwanag ni Ate Ana ang sitwasyon. Tumango ang receptionist. Pakihintay lang po sandali at makikita na po kayo ng doktor. Tiningnan ko ang relo ko. 3:15 p.m. Pagkalipas ng 10 minuto, tinawag si Madison sa consultation room. Ang doktor ay marunong din mag-Ingles. Sinuri niya ang bukong-bukong ni Madison at sinabing kailangan ng x-ray. Sa parehong palapag, may x-ray room. Kinuhaan si Madison ng x-ray. Pagkatapos ng 15 minuto, lumabas ang resulta. Ipinakita ito ng doktor sa computer screen at ipinaliwanag, walang problema sa buto. Grade 2 sprain lang sa lited. Nilagyan ng doktor ng tape ang kanyang bukong-bukong, nagreseta ng pain reliever at anti-inflammatory at sinabing gumamit ng ankle brace na mabibili sa pharmacy ng ospital, tapos na ang lahat ng treatment. Tiningnan ko ulit ang relo ko. 35 minuto lang ang lumipas. Hindi ako makapaniwala. Kung sa New York, aabutin ito ng hindi bababa sa 8 oras. Pero dito, natapos ang lahat sa loob lang ng 35 minuto. Pumunta kami sa cashier, nag-aalala kung magkano ang babayaran, sabi ng staff. Ang consultation at x-ray po ay 3,500 pesos lahat. 3,500 pesos? Magkano yan? Tanong ni Mr. Peterson. Kinuha ni Ate Ana ang calculator. Mga $60 po. $60? Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kung sa pribadong ospital sa New York, aabot ito ng 1,500. Kung sa pampublikong ospital, libre nga pero maghihintay ka ng 8 oras. Pero dito, 60 lang sa loob ng 35 minuto.
Bumili kami ng ankle brace sa pharmacy sa halagang mga talinta. Sa taxi, pabalik sa hotel, sabi ni Madison, hindi ako makapaniwala, tapos na sa loob ng 35 minuto. Namangha rin si Jessica. Kung sa New York, siguradong buong araw tayo sa ospital, sabi ni Mr. Peterson. Napakabisa talaga ng healthcare system ng Pilipinas. Madaling i-access at abot kaya. Tumango ako. Kailangan kong aminin iyon. Nang gabing iyon, may mas nakakagulat pang nangyari. Tumunog ang cellphone ni Madison. Isang numero mula sa Pilipinas. Sinagot niya. Mula ito sa ospital. Hello po. Tumatawag po. Mula sa ospital. Kayo po ba ang pasyenteng nagpagamot ng bukong-bukong kanina? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Gulat na sumagot si Madison. Okay na po, mas maayos na. Mabuti po kung ganoon. Kung may hindi po magandang maramdaman, pwede po kayong bumalik para sa check-up, walang dagdag na bayad. Pagkababa ng telepono, nagkatinginan kami. Tumawag ang ospital para kumustahin siya. Sabi ni Jessica, yung ospital sa New York, kahit confirmation text para sa appointment, hindi nagpapadala. Nagulat din ako. Customer service level na ito. Isang bagay na hindi maiisip sa Amerika. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking diary na aksidente si Madison ngayon. Kung sa New York, nasayang na ang buong araw. Pero dito, naayos sa loob ng 35 minuto sa halagang 30 langkong, wala pa sa 1,010 ng gastos sa New York. Paano ito nagagawa ng Pilipinas? Akala ko'y isang underdeveloped country ang Pilipinas, pero lahat ng nakita ko ay mas maganda pa kaysa sa Amerika. Ang airport, ang tren, ang kaligtasan sa gabi, at ngayon, ang healthcare system. Baka ako ang nagkamali sa lahat ng ito. Baka ang Amerika ang nahuhuli. Kalahati pa lang ng biyahe, tingnan natin. Kinabukasan, bumisita kami sa isang international high school sa Metro Manila bilang bahagi ng isang cultural exchange program. Pagdating sa harap ng paaralan, dumating ang unang sorpresa. Napakamoderno ng gusali. Isang 5 bung palapag na gusali na gawa sa salamin at konkreto, mukhang malinis at maliwanag. Ang paaralan ko, ang Wellington College, ay isang 150-point taong gulang na Victorian-style na gusali. Mukha ngang makasaysayan, pero napakaluma na. Sa taglamig, hindi gaanong gumagana ang heating. Sa tag-araw, walang aircon, kaya napakainit. Pero iba ang paaralang ito. Pagpasok sa silid-aralan, dumating ang pangalawang sorpresa. Lahat ng kwarto ay may air conditioner. Mayroon ding air purifier. May smartboard, isang malaking screen na pwedeng i-touch ng guro para magpalit ng display. Ang mga mesa at upuan ay moderno at mukhang ergonomically designed. Bumulong si Jessica. Sa school natin, 100 taong gulang na kahoy na mesa pa rin ang gamit. Isang kinatawan ng mga estudyanteng Pilipino ang nagpresenta sa Ingles tungkol sa kanilang paaralan at sistema ng edukasyon. Nagulat ako. Napakagaling ng kanyang accent. Halos parang native speaker ang kanyang Ingles. Pagkatapos ng presentasyon, hinati kami sa mga grupo para makipag-usap sa mga estudyanteng Pilipino. Sa grupo ko, may isang tina-puntina taong gulang na babae na nagngangalang Nami, kaedad ko, matatas mag-Ingles si Nami. Narinig ko galing kayo sa Amerika? Sa New York ba? Oo, malapit sa New York. Wow, gusto ko ring makapunta sa New York. Gusto kong makita ang Metropolitan Museum of Art. Ngumiti ako. Nami, ang galing mo mag-Ingles. Saan ka natuto? Dito po sa school. At nag-aaral din po ako sa tutorial center. Tutorial? Opo. Pagkatapos ng klase, pumupunta ako sa tutorial center para sa English at Math. Tapos ay nagtanong si Nami, kumusta po ang sitwasyong pampolitika sa Amerika? Narinig ko pong hindi maganda ang ekonomiya pagkatapos ng huling eleksyon. Natigilan ako. Politika? Hindi ako gaanong interesado sa politika. Nagpatuloy si Nami, sabi po sa nabasa kong article. Pagkatapos ng matinding political polarization, bumagal daw po ang GDP growth ng Amerika at humina ang halaga ng dolyar. Hindi ako makapagsalita. Mukhang mas maraming alam si Nami tungkol sa ekonomiya ng Amerika kaysa sa akin. Oras na ng tanghalian. Pumunta kami sa cafeteria ng paaralan. Kahanga-hanga rin ang cafeteria, malinis at maluwag. Iba't iba ang pagkain,
May hiwalay na sections para sa pagkaing Pilipino, Western at Japanese. Sa cafeteria ng paaralan ko, hindi masarap ang pagkain. Malamig, walang lasa at kaunti ang pagpipilian. Habang kumakain, tinanong ni Madison ang isang estudyanteng Pilipino sa kabilang mesa, "Anong level na kayo sa math?" Sumagot ang estudyante, "Nasa Calculus 2 na po kami." "Calculus 2?" Nagulat si Madison. "Hindi pa nga kami tapos sa Calculus 1. Medyo advanced po kasi ang curriculum dito sa Pilipinas. Nakasama kami sa isang klase sa Ingles. Inanyayahan kami ng guro bilang mga special guest. Hiniling sa amin na magpresenta tungkol sa kultura ng Amerika. Nagpunta si Jessica sa harap at ipinaliwanag ang mga tradisyon, kasaysayan at iba pa. Pagkatapos ng presentasyon, nagtanong ang mga estudyanteng Pilipino. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Kumusta po ang sistema ng edukasyon sa Amerika? Mahirap po ba ang AP exams?" Sagot ni Jessica, "Medyo mahirap din, pero nakatuon lang kami sa iilang subjects." Tumango ang estudyante. "Kami po, 8 subjects ang pinag-aaralan. Ang college entrance exam dito sa Pilipinas, kailangang kunin ang 8 subjects sa isang araw." "8 subjects?" Gulat ni Jessica. Nagtanong ang isa pang estudyante, "Ano po ang college enrollment rate sa Amerika?" "Mga 60%, sagot ko. "Dito po, mga 70%. Karamihan po ay tumutuloy sa kolehiyo, pakiramdam ko ay paliit ako ng paliit." Pagkatapos ng klase, nilibot namin ang iba pang pasilidad ng paaralan. Ang library ay moderno at maluwag. May 12-dosenang computer at mga tahimik na lugar para magbasa. Ang gym ay isang indoor gym na kasing laki ng basketball court at may aircon. Ang paaralan ko ay walang indoor gym. Kapag umuulan, kanselado ang PE. Ang music room ay kumpleto sa mga instrumento, piano, gitara, drums, violin. Ang science lab ay may mga pinakamodernong kagamitan. Bumulong si Jessica, "Mas maganda ang mga pasilidad dito kaysa sa school natin." Sang-ayon si Madison, "Oo, mas maganda talaga." Habang paalis kami sa paaralan, naisip ko, paanong mas mababa ang isang nangungunang pribadong paaralan sa Amerika kaysa sa isang karaniwang international school sa Pilipinas? Totoo ba ito? Gabi, pagbalik sa hotel, inad ko si Nami sa Instagram. Nang tingnan ko ang kanyang profile, puro litrato ng pag-aaral sa tutorial center, pagbabasa ng libro, at mayroon pang litrato ng pagbabasa ng English novels. Nahiya ako sa sarili ko. Ano ba ang ginagawa ko? Nag-post ako ng Instagram story, bumisita sa isang high school sa Pilipinas ngayon. Mas magaling pa sila mag-Ingles kaysa sa akin. 2 years advanced sila sa math. At mas maganda ang mga pasilidad kaysa sa 150 taong gulang na paaralan namin. I feel so inadequate. May nag-comment? Seryoso? Ganon ba talaga kagaling ang mga estudyanteng Pilipino? Sagot ko, "Oo, totoo." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang 150 taon ng pagmamalaki sa kasaysayan ng aming paaralan ay nayayanig. Kinabukasan, free day. Naghiwa-hiwalay kami para mamili. Kami ni na Jessica at Madison ay pumunta sa isang malaking mall sa Makati. Pumasok kami sa isang cosmetic store. Ang mga produktong pampaganda mula sa Pilipinas ay sikat din sa Amerika. Pumili kami ng mga gamit at pumunta sa cashier. Ilalabas ko na sana ang wallet ko nang sabihin ng staff, "Pwede po kayong magbayad gamit ang card o scan to pay." Inilabas ko ang aking credit card, isang Visa card na ginagamit ko sa Amerika. Inabot ng staff ang card reader. "Itap nyo lang po ang card." "Itap?" Nagtaka ako. "Opo, contactless payment po." Inilapit ko ang card sa reader at may tumunog. "Payment successful, hindi na kailangan ng PIN." Nagulat ako. Hindi po kailangan ng PIN para sa mababang halaga. Napakagaling. Sa New York, may contactless payment din pero hindi lahat ng tindahan ay mayroon nito. Pumunta kami sa susunod na tindahan, isang clothing store. Habang nagbabayad, nakita namin ang taong nasa unahan namin na gumagamit ng cellphone para magbayad. Itinapat niya ang telepono sa card reader at tapos na ang bayad. Tinanong ni Jessica, "Pwede po ba kaming magbayad gamit ang cellphone?" Sagot ng staff, "Kung may app po kayo na may registered na local card, pwede po. Hindi pa po pwede sa international cards. Kahit na kahanga-hanga pa rin. Sa New York,
Marami pa ring tindahan na cash only. Kumain kami ng tanghalian sa isang restaurant. Umorder kami at nagbayad. Sa pagkakataong ito, nagbayad kami gamit ang QR code. May QR code sa mesa. Dinala ng staff ang isang scanner, lumabas ang payment screen at tapos na, sabi ni Madison. Lahat dito, digital. Pumasok kami sa isang cafe. E-order sana kami sa counter, pero may kiosk, sabi ng staff. Pwede po kayong umorder sa kiosk. Isang touchscreen. Pumili kami ng menu, itap ang card, at tapos na ang order. Hindi na kailangang makipag-usap sa staff. May mga kiosk din sa New York, pero hindi kasing dami tulad dito. Sabi ni Jessica, lahat dito pwedeng gawin ng walang tao. Pumunta kami sa isang convenience store para bumili ng tubig at snacks. May dalawang uri ng counter. May staff at self-checkout. Pumunta kami sa self-checkout counter. I-scan ang produkto, itap ang card, tapos na. Wala pang 10 segundo. Sabi ni Madison, napaka-kumbinyente nito. Hindi na kailangang pumila. Habang papunta sa istasyon ng tren, sabi ni Jessica, guys, hindi pa tayo gumagamit ng cash ngayon. Napaisip ako. Oo nga, puro card lang. Binuksan ni Madison ang kanyang wallet, buo pa rin ang cash niya. Nang gabing iyon, tinanong ko si Ate Ana, hindi po ba gumagamit ng cash ang mga Pilipino? Ngumiti si Ate Ana. Halos hindi na po. Karamihan ay nagbabayad gamit ang card o cellphone. Kahit po ang mga street food vendor ay tumatanggap ng card o GCash. Pati street food vendor? Nagulat ako. Opo, yung nagtitinda po ng mango sticky rice sa kalye, may sarili siyang QR code para sa GCash. Sabi ni Jessica, sa New York, marami pa ring tindahan na cash only. Ipinaliwanag ni Ate Ana, isinulong po ng Pilipinas ang cashless payments simula pa noong early 2010s. Kaya karamihan po ng mga tindahan ay tumatanggap na nito. At ngayon, napaka-popular na ng mobile payments tulad ng GCash at Maya. Tanong ni Madison, kung ganoon, hindi na kailangang magdala ng wallet? Tumango si Ate Ana. Opo, isang cellphone lang, sapat na. Tren, bus, shopping, restaurant, lahat ay pwedeng bayaran gamit ang cellphone. Namangha ako. Sa New York, hindi ito maiisip. Nang gabing iyon, sa aming hotel room, nag-usap kami. Sabi ni Jessica, guys, minamaliit natin ang Pilipinas. Tumango si Madison. Akala natin ay underdeveloped country. Inamin ko, oo, akala natin ay mahirap, mapanganib at nahuhuli. Pero ano ang nakita natin? Ang airport ay mas maganda kaysa sa JFK, sabi ni Jessica. Ang tren ay mas maganda kaysa sa New York subway, sabi ko. Ang mga kalsada sa gabi ay mas ligtas kaysa sa New York, dagdag ni Madison. Ang mga ospital ay mabilis at mura, sabi ni Jessica. Ang mga paaralan ay may mas magandang pasilidad kaysa sa atin, sabi ko. Ang sistema ng pagbabayad ay parang galing sa future, pagtatapos ni Madison. Tumahimik kami sandali. Pagkatapos ay maingat na nagsalita si Jessica, o baka, tayo ang nahuhuli. Hindi ako makasagot. Ayaw kong aminin, pero baka totoo. Sabi ni Madison, tayo ang superpower ng mundo. Dati nating pinamunuan ang mundo. Dati, Madison? Sabi ni Jessica. Dati, hindi ngayon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa BGC ay kumikinang. Ang mga ilaw mula sa matataas na gusali, ang mga neon sign sa mga kalsada, ang mga sasakyang dumaraan lahat ay mukhang masigla, moderno at futuristic. Samantalang ang New York, may kasaysayan, may tradisyon, pero luma na. Inamin ko sa aking sarili, nahuhuli na kami. Ang Pilipinas ang nangunguna. Ngunit ayaw ko pa ring sabihin ito ng malakas. Bukas ang huling araw, araw ng pagbabalik. At pagbalik ko, kailangan kong magpasya kung paano ko tatanggapin ang karanasang ito. Huling araw, kinaumagahan, nag-empake kami. Ang 7 araw ay lumipas na parang isang iglap. Noong una, akala ko ay magiging napakasama nito. Pero ngayon, ayaw ko nang umalis. Sa bus papuntang airport, tinanong ni Ate Ana, kumusta po ang Pilipinas? Sumagot ang mga estudyante, mas maganda po kaysa sa inaasahan. Nakakamangha po. Gusto po naming bumalik. Tumango ako dahil totoo iyon. Naya, ang parehong airport na nakita namin 1 linggo na ang nakalipas, pero ngayon
iba na ang itsura nito. Hindi lang isang magandang airport, kundi isang mahusay na airport. Hindi lang isang malinis na airport, kundi isang modernong airport. Nag-check-in kami, dumaan sa immigration, at tumingin-tingin sa mga duty-free shop. Malapit na ang oras ng boarding. Habang naglalakad papunta sa gate, sabi ni Jessica, "Ashley, pagbalik natin, ano ang sasabihin mo?" "Anong sasabihin?" tanong ko. "Yung presentasyon sa harap ng flag ceremony. Tungkol sa karanasan sa field trip." "Oo nga, ayon sa tradisyon, ang mga estudyanteng bumabalik mula sa field trip ay kailangang magbahagi ng kanilang karanasan sa harap ng buong paaralan." Nag-isip ako ng matagal. Ano ang sasabihin ko? Sasabihin ko ba ang katotohanan na mas maganda ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Ngunit kung gagawin ko iyon, ano ang mangyayari sa paaralan, sa aking mga kaibigan? Sumakay kami sa eroplano, isang 17 na oras na biyahe pabalik. Habang umaangat ang eroplano, tumingin ako sa labas. Unti-unting lumalayo ang Maynila. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang mga litrato. NAIA, ang MRT, ang night market, ang international school. Sa loob ng 7 araw, ang pananaw ko sa mundo ay nagbago ng tuluyan. Dumating kami sa New York, sa JFK Airport. Pagbaba sa eroplano, naramdaman ko agad ang pagkakaiba. Mukhang napakaluma ng airport sa mata ng isang taong kagagaling lang sa NAIA. Mahaba ang pila sa immigration. Kakaunti ang automated gates. Matagal ang paghihintay sa bagahe. Sinundo kami ng aming mga magulang. Niyakap ako ni Mama. "Ashley, na-miss kita. Kumusta ka anak?" Nag-alinlangan ako sandali. "Okay lang po. Hindi ba delikado?" tanong ni Papa. Umiling ako. "Hindi po. Mas ligtas pa kaysa sa New York." Nagulat ang mukha ni na Papa at Mama. Sa sasakyan pa uwi, tumingin ako sa labas. Ang mga kalsada ng New York. Ang parehong mga kalsada 1 linggo na ang nakalipas. Pero sa aking paningin, iba na. Mga lumang gusali, maruruming kalsada, mababagal na bus, at pag-uwi sa bahay, ang internet, mas mabagal kaysa sa Pilipinas. Dumating ang araw ng pagpasok. Ang araw ng presentasyon sa harap ng buong paaralan. Sa auditorium, nagtipon ang lahat ng estudyante at guro. Nagbigay ng pambungad ang punong guro. At ngayon, inaanyayahan natin si Miss Ashley Davenport para magbahagi tungkol sa kanyang field trip sa Pilipinas. Umakyat ako sa entablado, binuksan ang inihanda kong presentasyon. Ang unang slide ay ang aking Instagram post 1 linggo na ang nakalipas. Pinipilit kami ng school na mag-field trip sa Pilipinas. Isang bansang puno ng gulo, underdeveloped country problems. Nagtawanan ang mga estudyante. "Ito po ang iniisip ko 1 linggo na ang nakalipas," sabi ko. Inakala kong ang Pilipinas ay isang underdeveloped, mapanganib at mahirap na bansa. Pero nagkamali po ako. Ang pangalawang slide ay paghahambing ng NAIA at JFK. Ang NAIA ay isa sa mga most improved airports sa mundo, habang ang JFK ay hindi man lang nakapasok sa top ranks. Ang pangatlong slide ay paghahambing ng MRT sa Maynila at ng New York subway. Ang tren sa Maynila ay may aircon, platform screen doors, at internet. Ang New York, wala ni isa sa mga ito. Ang pang-apat na slide ay paghahambing ng crime rate. Ligtas ang Maynila kahit hating gabi. Ang New York, delikado na pagkatapos ng 9 p.m. Ang pang-5 slide ay ang healthcare system. Sa Pilipinas, 35 minuto at 60. Sa Amerika, 8 oras na paghihintay at mas mahal ng ilang beses. Ang pang-6 na slide ay paghahambing ng isang high school sa Pilipinas at ng aming paaralan. Ang paaralan sa Pilipinas ay may aircon, smart boards, at modernong pasilidad. Ang ating paaralan ay isang 150 taong gulang na gusali na hindi pa maayos ang heating. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Dati, ipinagmamalaki kong ako ay tagapagmana ng isang superpower. Natutunan natin na tayo ang leader ng mundo. Pero iyon po ay ang nakaraan. Kumusta naman ang kasalukuyan? Nakita ko po ang hinaharap sa Pilipinas. Isang mahusay na sistema, high-speed internet, ligtas na mga kalsada, at accessible na healthcare. Samantalang ang Amerika, luma ng infrastruktura, mabagal na sistema, mapanganib na mga kalsada sa gabi, at isang healthcare system na malapit ng bumagsak.
Ang huling slide ay ang aking pinakabagong Instagram post. Nagkamali kami. Lahat ay mali. Ang Pilipinas ay 15 taon nang nauuna. Bababa na sana ako sa entablado nang tumayo ang punong guro. Miss Davenport, sandali. Sinasabi mo bang mas mababa ang ating paaralan, ang ating bansa? Umiling ako. Hindi po. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Tumayo si Mr. Peterson. Principal, tama po si Ashley. Nakita ko rin po iyon. Talagang umunlad na ang Pilipinas. Nagsimulang tumango ang iba pang mga guro. Pumalakpak ang mga estudyanteng kasama sa biyahe. Nag-aalangan ang mukha ng punong guro, ngunit sa huli ay umupo rin. Tapos na ang presentasyon. Sa oras ng pahinga, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Ganoon ba talaga kalaki ang pagkakaiba? Mas maganda ba talaga ang Pilipinas kaysa sa atin? Gusto ko ring makita. Sagot ko, oo, totoo. Subukan niyong makita gamit ang sarili niyong mga mata. Sa tanghalian, sabi ni na Jessica at Madison, Ashley, ang tapang mo para sabihin yon sa harap ng principal. Ngumiti ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong babaguhin ng presentasyong ito ang buhay ko. Isang estudyante mula sa isang 150 taong gulang na nangungunang paaralan na pinupuna ang pagiging superpower ng sariling bansa. Ngunit hindi ako nagsisisi dahil iyon ang katotohanan. Ang presentasyon ni Ashley ay naging isang mainit na usapin hindi lang sa loob ng paaralan. May isang estudyanteng nag-video ng presentasyon at ipinost ito online. Napansin ito ng media sa Amerika. Nagulat ang CNN sa headline na, "Ang Pilipinas sa mata ng mga estudyante ng isang nangungunang pribadong paaralan." Nagsimula ang isang mainit na debate. May mga pumuna kay Ashley, ngunit karamihan ay sumang-ayon, lalo na ang mga kabataan. Ganyan din ang nararamdaman namin. Nahuhuli na ang Amerika. 6 na buwan ang lumipas. Pinag-iisipan ni Ashley na mag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas. Noong una, tumutol ang kanyang mga magulang, ngunit nang marinig nila ang kanyang karanasan, nagsimula silang maintindihan. Nagpasya ang Wellington College for Women na mag-organisa muli ng field trip sa Pilipinas sa susunod na taon. At sa pagkakataong ito, ang mga estudyante na mismo ang humiling. Ang huling post sa Instagram ni Ashley. Isang linggo sa Pilipinas ang nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Akala ko'y galing ako sa isang superior na bansa, ngunit nagkamali ako. Natutunan kong maging mapagkumbaba. Kasama ang emoji ng watawat ng Pilipinas. Isang dalaga ang nag-iwan ng kanyang mga pagkiling at nagbukas ng mata ng daan-daang iba pang estudyante upang tingnan ang mundo sa ibang paraan. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay magiging mahalagang suporta sa pagbabahagi ng marami pang katotohanan. Salamat!